Yo mga boss! Welcome sa Top Out Knockout. Sa video na to, pag-uusapan natin kung sinong may edge sa dalawang main event ng UFC Nashville ngayong linggo. Kaya tara, simulan na natin to. Una nating titingnan ng co-main event. Isang matinding salpukan ng magkaibang estilo sa pagitan ng veteranong striker na si Stephen Wonderboy Thompson at ang rising grappler na si Gabriel Bonfim. Si Thompson ay isang legend sa welterweight division, isang napakahusay na kickboxer na may kakaibang karate-based na estilo, isang estilong nakakalito para sa maraming top fighters. Pero ngayon, 42 na siya at galing sa dalawang sunod na pagkatalo, mga senyales na baka malapit na matapos ang kanyang oras sa MMA. Matagal na rin kilala ang kahinaan niya pagdating sa grappling, isang aspeto na pabor kay Bonfim. Si Bonfim, na 27 years old pa lang, ay isang agresibo at technical na fighter na mahilig maghanap ng submission, kahit may ipinapakita na rin siyang versatility. Ang tunay niyang lakas ay nasa ground control at instinct sa pagtapos ng laban. Ang pinakaposibleng paraan para manalo si Bonfim ay ang pagbura ng distansya, pababain si Thompson sa mat at hanapin ang submission. Sa kabilang banda, kailangan panatilihin ni Thompson ang laban sa striking, gamit ang kanyang footwork, control sa distansya, at mga precise na atake para konti-konting sirain si Bonfim mula sa malayo. Sa labang ito, karamihan ng tao ay pinipili si Bonfim para manalo. Malaki ang agwat sa edad at pisikal na kondisyon, at ang matchup na ito ay pabor talaga sa isang grappler kontra sa striker. Kaya't si Bonfim ang inaasahang magwawagi, maaaring sa pamamagitan ng submission o dominanting decision laban sa isang minamahal na veterano. Sunod naman nating pag-usapan ng main event, isang matinding banggaan ng mga heavyweight kung saan magsasalpukan ng experience at raw potential. Si Derrick Lewis, ang knockout king ng UFC, kontra sa batang undefeated rising star na si Talison Teixeira. Karamihan sa mga fans at eksperto ay tumataya kay Teixeira at hindi mo sila masisisi. Sa edad na 25, meron siyang perpektong 8-0 record lahat natapos sa first round. Nasa kanya rin ang height at reach advantage kontra kay Lewis, na siguradong makakatulong para makapanatili siya sa distansya at makapagpawala ng mga malilinis na suntok. Pero hindi mo pa rin pwedeng basta ibaliwala si Lewis. Oo, 40 na siya, pero siya pa rin ang may hawak ng record sa pinakamaraming knockout sa UFC history. Kahit medyo bumagal na ang kanyang kilos at cardio, dala pa rin niya ang nakakatakot na one-punch power na kayang magtapos ng laban. Ang labang ito ay parang kwento ng isang batang gutom sa tagumpay at isang veteranong kahit ilang taon nang lumipas, pwedeng patayin ng ilaw sa isang iglap. Kung mapanatili ni Teixeira ang winning streak niya, asahan ng isa na namang mabilis at brutal na pagtatapos. Pero kung madala siya ni Lewis sa mas malalim na bahagi ng laban, huwag kang magugulat kung ipaalala ng veterano kung bakit siya pa rin ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na puncher sa UFC. Oo, mas ligtas na pumusta kay Teixeira, pero pag ang kalaban ay si Derrick Lewis, kahit ano pwedeng mangyari. So mga boss, ano sa tingin nyo? Sinong mananalo sa co-main event at sa main event ng UFC Nashville? Drop your thoughts in the comments below and let's keep the conversation going. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you won't miss our next video. This is Top Out Knockout and we'll see you in the next one.